Morning mga best, pag hindi ba lagi nag-video call ay hindi na seryoso. Depende kasi yan best. Kasi nung time namin ng mister ko, mostly sa amin Saturday, Sunday lang. Pero yung Mondays to Fridays, continue yung communication through email, yung mga messages namin, kung ano-ano pa dyan. Kasi yung video call namin, minsan din ang mister ko pag nasa schedule ako ng trabaho, panggabi ako noon kasi nasa parang back office ako, na-sign ako minsan ng panggabi. At ang mister ko ay nasa trabaho niya, alam niya yung break time ko. Kaya saglitan tumatawag talaga siya. Pero yung naibahan naman dun sa bago nating video dyan na tagal 7 months, ilang beses lang nag-video call. Depende na rin kasi yan sa'yo, best, kung komportable ka sa ganyan. Kung halimbawa, ganyan sa sa'yo, ganyan ka kuripot sa video call, ganon. Pero kung hindi naman siya nagkulang sa'yo, nag-support naman siya sa'yo, wala ka namang masabi sa kanya, klaruhin mo lang yan na nasa tamang tao ka ba. Kasi kahit pa sa panahon natin ngayon na madali namang makipag-video call, ganun ang style niya. Pero kung ako ang tanungin mo, pag ganyan ang kausap ko, ayoko ng ganyan, best. Pero kung ikaw, sa'yo, okay ka sa ganyan, kontento ka sa ganyan, nasa 7 months or sa ilang taon, ilang beses lang kayong mag-video call, which is pwede naman kayong mag-video call pag Saturday and Sunday, katulad ng mister ko, at saka ako noon. Kung okay lang sa'yo yung ganon, sa'yo din yun, best. Nirespeto natin yun. Pero kung ako ang tanungin mo, ayoko sa ganyang style na sobrang tagal. Okay pa yung 2 times a week, ganon. Okay pa yan. Pero non-stop yung communication sa ibang paraan tulad ng chat messages, email niya, mag-iwan siya ng mga messages kung saan-saan. Ganon. At mag-chat din yan sa cellphone ko. Doon ko talaga na-feel na yung afam ko ay talagang interesado talaga sa akin, best. Pero pag ganito, halimbawa, halos wala ng video call, halos kulang ba sa time at oras sa'yo, wala pang masyadong message sa'yo, hindi mo masyadong nakita yung mga mensahe niya kung saan-saan, hindi mo ma-feel na importante ka. Pag ganito kasi, sayang oras mo dyan. Pag yung afam mo, yun nga, sabi ko, pag lagi naman siyang may time and effort sa'yo, at hindi siya ganun kalaging nag-video call sa'yo, pero hindi mo na-feel na hindi ka importante, medyo sakyan-sakyan mo siya. Sa'yo din yun, best. Pero sa akin, ayoko ng ganyan talaga. Hindi ko binibigyan ng chance yung afam na hindi nakipag-video call sa akin ng ganun katagal. Marami din ako afam, best, na nakachat ng matagalan. Marami na rin dumaan sa akin na afam na akala ko yun na yun. Na meron din na non-stop yung communication, ganyan. Pero pag ganun na walang video call, ayoko talaga. Kumakati yung balakuba ko. Ayoko ng ganyan. Yung mga afam na tinatagalan ko, yun kasi yung hindi sila nagkulang sa mga ganong effort. So, nagtagal-tagal tayo dyan at medyo mabait at may respeto. Pero ako yung tipo ng tao na never talaga akong na-inlove ng ganito. Kasi alam ko, pwede magbago yan anytime. Nandun naman yung kilig-kilig, normal lang yan. Lalo pag may gwapo yung kausap mo dyan at hindi naman nagkulang sa'yo. Sobrang sweet. Gwapo na, sweet pa. So, pero huwag mong ipakitang sobrang in love ka. Baka lalabas yung totoong anyunan. Kasi sa mga afam, pag na-feel nila na mukhang kayang-kaya mo na mawala siya, hindi ka takot na mawala siya, parang pinipilit na, parang yung sarili nila, hindi nila kayang mawala ka kasi hirap kang hanapin eh. Kadalasan kasi sa mga babae pag medyo gwapo, kilig-kilig na, pinapakita na sobrang in love, kaya sa ibang afam inaabuso. Kaya yun lang ang masabi ko, kung komportable ka naman sa ganyan best na walang video call, masaya ka naman, hindi naman nagkulang sa'yo si afam, sakyan mo lang. Syempre prangkahin mo rin yan na sigurado ka ba sa akin, are you really serious with me? Otherwise, you're wasting your time, best. Pag ganon, pag kulang na nga sa video ko, kulang pa sa effort, wala pa masyadong plano, ayun ako. Pag ako niya sa iyo, hanap ka na ng iba.